Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. Tiyatalakayin natin nga yung pakikipagsabuatan ng mga demonyo sa mga tao. Ngayon, yung huli nating natalakay, yung sila ay nakikipag-ugnayan o nakikipagsabuatan sa mga taong ligaw. Kasi ligaw lang din naman talaga yung mag-entertain sa kanila. Yung tao na matuwid o yung tao na may nalalaman sa relihiyon, hindi, kahit magpakita pa sa kanya yung jin, mag-offer sa kanya yung jin. Di ba yung katulad yung nakaraan, di ba? Nire-recite nila yung Ayatul Kursi tapos aalis na yung jin. Aalis na yung satanas, yung demonyo. Kasi ayaw makipagsabuatan sa kanila. So, syempre, bukod doon sa mga ligaw, gayon din, alladina tuqdimuhu syayatinu yatakarabuna ilayha bil maasi. Yung mga demonyo raw ay, kumbaga, nakikipagtulungan o naglilingkod doon sa mga tao na gagawa ng kasalanan para sa kanila. Kumbaga, di ba may kapalit palagi yun eh. Yung serbisyo ng demonyo may kapalit. At ang kapalit palagi nun kasalanan. Ang kapalit palagi nun ay kasalanan. So yung mga willing na gumawa ng shirk at ng kufur, sila yung mga tutulungan ng mga demonyo. Kaya yung sinasabi ko nung nakaraan. Itong mga tao na ito na kumbaga nakikipagsabuatan sa demonyo, mga ligaw lang at hindi ito gagawin ng mga matitinong Muslim. Siyempre, yung mga jin naman na mananampalataya, hindi rin naman sila makikipag-ugnayan sa tao eh. Iiwas sila. Kasi pwedeng lilinlangin ng demonyo yung tao, sasabihin niya, "Huwag kang matakot sa akin. Muslim din ako na jin." O pwedeng gagawin yun, di ba? Ng demonyo. Katulad ng paano yung tao. Yung tao magpapanggap na mabuting tao. Yung jin magpapanggap din naman na nanampalataya. Kung merong munafik na tao, di ba? O meron ding munafik na jin. Kasi nagkakatulad yung mga tao at mga jin sa mga usapin sa akida. Sa akida. Kung ano inobliga sa kanila, inobliga din sa atin. Kung ano yung mga paniniwala, arkanul iman, di ba? Meron din sila doon, arkanul iman. So meron ding munafik, maaaring magpapanggap na jin o merong jin nga na demonyo talaga pero magpapakilala sa tao bilang mananampalataya. Parang yung nabanggit natin nakaraan, di ba? Tinutulungan niya yung mga tao na maaring manggamot o isipin ng tao, mabuti yun pero hindi. Merong kapalit yun. Haula iladina yaz'amuna alwilaya. So yung mga tao daw na nag-aangkin na sila ay mga wali ni Allah o mga santo o mga malalapit kay Allah. Wali sa konteksto ng itining wali ng mga ligaw na sekta. Hindi yung wali na kumbaga matuwid na malapit kay Allah. Yung dun sa Hadith Qudsi, yung man adali waliyan, sino man ang kumalaban sa aking kakampi, hindi sila yung tinutukoy dito. Tinutukoy dito yung mga nagpapakilalang wali na kabilang sa mga ligaw na sekta. Lalong-lalo na. O maring wala siyang hindi siya kabilang sa ligaw na sekta. Siya mismo may sarili niyang sekta. Kasi pwede mangyari yun yung tao. Magpapakilalang Muslim. Pero meron siyang mga sistema ng paniniwala. Maring hindi siya membro ng mga Shia. Hindi siya membro ng mga Sufi. Pero kung susumahin mo yung kanyang mga paniniwala, mga pananalita at gawa na kakaiba, meron na siyang sarili niyang sekta eh. Meron na siyang sarili niyang sekta. At hindi pa kasi kayo masyadong nakakasalamuhan ng maraming Muslim. Pero kapag nakasalamuha kayo ng iba't ibang mga Muslim, makikita niyo yan eh. Marami sa mga Muslim ang kakaiba. Dito kasi tayo lang naman eh. Sa parok, minsan lang naman tayo pumunta doon, Baknotan, o kahit doon sa sa Hidayah. Pero dun sa mga lugar na ganong karami na yung tao,
Maaring makaka-encounter talaga kayo doon ng tao na mga kakaiba. Kakaiba, iba mag-iisip. Pinag-uusapan nyo, may pinag-uusapan kayo, biglang sisingit, tapos meron siyang ibang sinasabi. Hanapan mo ng batayan, malabo, o hindi talaga makakapagbigay ng batayan. So sila yung mga kumbaga susceptible sa pangliligaw ng mga demonyo. At maaaring may kipagsabuatan pa nga sa kanila yung mga demonyo. Ito pa nga lang, maaaring binubulungan na yun eh. Ito talaga, kumbaga, pinaglilingkuran ng demonyo. At merong kapalit. Siyempre. Na ito nga, wal hakikatuan na syayatin tukdimuhum. Ang katotohanan niyan, yung mga demonyo, oo, naglilingkod sa kanila. Pero, labudda an yatakarrabu ila syayatina bima tuhibbuhu minal kufri wa syirk. Pero ang kapalit nito, kailangan nilang yung ginamit ng salita dito ni Sheikh yatakarrabu. Kumbaga magpapalapit sila doon sa mga demonyo na yun. At kapag sinabing kurban yung tawag dito eh. Di ba? Ano ba sa atin yung kurban? Pagkatay bilang pagpapalapit kay Allah. So ganun din. Magpapalapit sila doon sa mga demonyo, maaring sa mga paraan ng pagkatay o iba pang mga papagawa ng demonyo. Di ba yung nakaraan na banggit yung magluluwalhati sa demonyo, sasamba sa demonyo, o magsasambit ng mga pananalita na maaring hindi naiintindihan pero ang kahulugan pala nun, pagpuri sa demonyo. Pagpuri sa demonyo o pagluwalhati. So, ang ipapagawa sa kanya ng demonyo, yung mga magpapalapit sa kanya sa demonyo, nang sa ganyan yung demonyo mas magbibigay sa kanya ng kapangyarihan o maglilingkod sa kanya. At syempre, mapapagawa sa kanya mga gawain na may kufur at shirk. Sasabihin ng demonyo, di ba? Magkatay ka ng ganitong manok. Tapos, yung salita ni Allah, dumihan mo. May mga ganyan, waliyadu billah. Kasi dinudumihan, dumi na yung dumi talaga ng tao. Yung Quran, punit-punitin mo, apak-apakan mo. Kaya nga pag merong yung mga nahuhuli na taguan ng mga mangkukulam, may kita mo talaga marumi, tapos doon mabaho, at kumbaga hinahamak talaga doon ang pangalan ni Allah. Namang may kinalaman kay Allah, lalong-lalo ng mga kopya ng Quran. Mga kopya ng Quran. Ano nila yun? Dinudumihan nila. Dinudumihan, sinisira. Kasi gusto ng demonyo na maramdaman na meron siyang kapangyarihan. Nautusan yung tao at meron siyang kapangyarihan na pinsalain si Allah. Kaya yun yung mga pinapagawa niya. Kay yakdu ba'da a'radihi. So pinapagawa niya itong mga ito na mga gawain na may shirk at kufur, nang sa gayon tutuparin niya yung hiling nung tao na pinaglilingkuran niya kuno. Kunwari lang naman lahat ito eh. Hindi yung taong nakikinabang sa anumang serbisyo ng jin. Yung jin mismo ang nakikinabang. Yung jin. At abanggitin uli ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Anna kathira min haula'i yaktubuna kalamallahi bin najasa. So ito na yung sinasabi ko kanina. Yung mga tao na ito, binanggit ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, yung mga mangkukulam, mga manghuhula na may sabuatan sa demonyo, isinusulat nila yung mga salita ni Allah sa pamagitan ng najasa. Pero napakalaking kalapastanganan sa relihiyon. Napakalaki. Kumbaga, kung yung mga munafik na natalakay natin nung nakaraan, di ba? Nagiging kafir sila sa pamagitan ng pananalita. Ito, minumura na nila talaga ang salita ni Allah. Pero yung Quran, halimbawa Fatiha, isusulat mo sa pamagitan ng dumi ng tao o ihi. Diba? So napakawalang hiya. Napakawalang hiya talaga nito. Waqad yakbaluna hurufa kalamillahi azza wa jal. O kaya, yung mga salita ni Allah ba yung Quran, di ba? Isusulat nila yun ng pabaligtad. Isusulat nila ng pabaligtad. Yaklabuna.
Ay, di pala yakbalun, yaklabuna pala. Wakad yakbaluna, yaklabuna. Nakalito. Wakad yaklabuna. O yukalibun, pwede rin. Wakad yukalibuna, hurufa kalamillahi azza wa jal. So, yung pagbabali-baligta rin nila yung mga salita ni Allah, yung mga letra. Okay, ang ginabahan tali ako nga. Wa ma huwa biqawli syaitanir rahim daw, sabi ni Torno. Ilang beses na yan eh. Ilan na naman yun eh. So parang ganun. Parang ganun. Yung binabaligtad nila yung mga letra, pinagpapalit-palit nila o binabaligtad nila yung sulat ng Quran. Imma huruful Fatiha wa imma kul huwallahu ahad. So minsan daw yung suratul Fatiha yung binabalibaligtad nila yung sulat o kaya yung suratul Ikhlas. Yung mga pinakadakilang kumbaga sura sa Quran yung binibiktima nila o yung nilalapastangan nila. Amma gayruhuma wa yudkaru annahum qad yaktubuna kalamallahi biddami aw bigayrihi minan najasat. Sa iba pang mga sura naman naiulat na isinusulat nila sa pamagitan ng daliri sa pamagitan ng dugo. Siyempre daliri nila gagamitin nila kumbaga. Sinusulat nila sa pamagitan ng dugo at iba pang mga dumi. Wa qad yaktabuna gayra dalika mimma yardahu syaitanu. Siyempre maaring isusulat ito, isusulat nila yung iba pang mga sura o ano pa mang pangalan ni Allah, ano mang pinahalagahan. Kumbaga, ano mang pinahalagahan ni Allah at sa relihiyon na ito, hahamakin nila para malugod yung demonyo. Aw yatakallamuna bidalik. O kaya ay magsasalita sila laban sa mga ito. Kaya napakatinding napakatinding kufur yung talaga, yung salamangka. Kaya nga sa salamangka, ang sino mang mapagtibay na salamangkero, bitay talaga eh. Bitay, parusang kamatayan. Ngayon meron bang istitab para sa yung tao na yung mangkukulam? So pwedeng mangyayari may istitab. Yung yung hilingin sa kanila na yung mag tauba. Pwede silang hilingin na magtauba. Hilingan na magtauba. Pwede naman, inshallah. Pero syempre, may mga pagkakataon na ang utos talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patayin eh. Katulad yung mga naiulat na mga kumbaga salamangkero na pinapuntahan talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif at iba pa. Pinapatay niya talaga. Pero si Labid, yung nangkulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang balita sa kanya eh. Wala nang balita sa kanya. Wala ko naalala na ano nga pala nangyari doon kung ano ba siya. Kung nahuli ba siya ng mga Muslim, hindi ko maalala. Kasi tinalakay natin yung wala naman nabanggit, 'di ba? Wala kung kung wala nang update kung ano nang nangyari sa kanya. Hanapin ko nga rin ulit inshallah. Baka may iba akong impormasyon na makita. Napakatinding kalapastanganan talaga yung ginagawa nila. Faida qalu aw katabu ma tardahu syayatin aanathum ala ba'di agradihim. So kapag kapag natuwa sa kanila yung mga demonyo, sa kanilang mga sinabi o isinulat, tutulungan na sila ng mga demonyo sa anumang mga gusto nila. Imma tagwiro ma'in minal miyah, halimbawa kabilang sa mga gagawin ng demonyo para sa kanila, dudulutin nila na maglaho yung tubig. Bawa may tubig sa balon, dudulutin ng demonyo na mawala yung tubig na yun. Pero syempre, angkinin ng mangkukulam na nangyari yun sa kanyang kapangyarihan. Kasi ganun yung lalabas doon. Kumbaga, gusto niya ng kapangyarihan. Gusto niya maramdaman na makapangyarihan siya. Kaya lahat ng gagawin ng demonyo na yun, aangkinin niya na kapangyarihan niya. Aangkinin niya na kapangyarihan niya.
Wa imma an yahmila fil hawa'i o imma ay yuhmala fil hawa'i ila ba'dil amkina. O pwedeng bubuhatin siya ng jin at dadalhin siya sa ibang lugar. Well, lilipad siya, lulutang siya. Nakatulad nga ng naiulat tungkol sa mga ligaw na sekta. Wa imma an ya'tihi bimalin min amwali ba'din nas. O kaya dadalhin ng demonyo sa kanya yung pera na nanggaling lang din naman sa mga tao. Pera. O minsan nga yung demonyo, di ba? Ituturo niya kung saan nakabaon yung mga kayamanan. Pwede. Kama tasarukuhu syayatin min amwalil khainin. So, minsan daw yung mga pera na ito na ninanakaw ng mga demonyo, nanggagaling din daw sa mga manloloko. Sila mandurugas. Nanakawan din nila yun ng mga demonyo. At syempre, pwedeng maaring palalabasin dito ng demonyo, di ba? Sabihin ng demonyo, tulungan natin yung lumapit sa iyo na dinugasan o ninakawan. Nanakawin natin uli yung ninakaw sa kanya. Para isasoli sa kanya, di ba? O di bida ngayon yung mangkukulam o yung manghuhula. Bida siya. At sino pa mang may kinalaman sa mga demonyo. Maaring nanakawin ng demonyo yung pera, waman lam yadkur ismallahi alayhi. Pwede raw nakawin ng demonyo yung pera ng sino man na hindi nagbabanggit ng pangalan ni Allah sa kanilang pera. Kaya nga mahalaga yung bawat gawin natin bismillah. Kahit sa pera, bismillah. Kasi naalala niyo yung pinto. Yung pinto na isinara ng may bismillah. Di ba hindi mabubuksan ng demonyo? So ganun din sa anumang bagay. Inshallah, mga bagay na may bismillah ay hindi mapapakialaman ng demonyo, inshallah. Wa ta'ti bihi wa imma ghayra dalik. So naman daw bagay ang kumbaga hindi binanggit dito ang bismillah, maaring papakialaman ng demonyo, kukunin niya o nanakawin niya, gagalawin niya, at iba pang mga bagay na pwede niyang gagawin para doon sa kasabwat niya na tao, waliyadu billah. Pero syempre yun nga, may presyo, may halaga, may kapalit itong itong serbisyo na ito ng demonyo. Kaya nga yung pakikipagsabuatan sa demonyo, sa Tagalog ang tawag dyan pagbebenta ng kaluluwa kay Satanas. Pagbebenta ng kaluluwa kay Satanas. At hindi lang dito yan, kahit sa literature ng ibang mga bansa. Yung si Faust, yung kwentong bayan ng sa Germany. Kilala yun, ginawa pang opera yun. So binenta niya yung kaluluwa niya kay Satanas ng kapalit. Magiging magiging mahusay. Tapos magkakagusto sa kanya yung mga babaeng gusto niya. Pero nga may kapalit. Sinanla niya yung kaluluwa niya kay Satanas, waliyadu billah. So marami pang marami pang mga tagpo. Buti nga mashallah, detalyado yung libro ni Sheikh Omar Al-Ashkar dito, yung kung paano nagkakaroon ng mga ugnayan yung mga tao sa mga demonyo. So mas detalyado pa to kay Ed Kaluwag. Si Ed Kaluwag, hindi ko naiintindihan yung mga pinagsasabi niya. Natatawa ito. Natatawa lang ako sa kanya na naawa Pero ito, alhamdulillah, yung pagkakatalakay ay malinaw. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.